بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya, alhamdulillah at tayo po ay nandito na naman sa Mercy Islamic Foundation sa masjid upang magsagawa na tinatawag na pag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon o sa gabi na ito, mga kapatid sa pananampalataya, ating pasalamatan ang dakilang Allah sa lahat ng mga biyayang iginawad niya sa atin. At mashallah, tayo ay nasa ika-14 days na ng Ramadan. Napakabilis. Napakabilis ng panahon, mga kapatid sa Islam. Kung saan, kararating lang sa atin ng mabiyayang buwan. At ito na tayo ngayon, nasa kalagitnaan na ng buwan ng Ramadan. Lubos-lubusin natin, mga kapatid, at huwag natin hayaan na aalis si Ramadan na wala man lang pagbabago sa ating sarili. Siya na ang taong pinakalugi, yaong tao na umalis ang Ramadan na walang pagbabago sa kanyang sarili. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, ang topiko na ating pag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na kahigtan ng pagtuturo ng Quran. Yung kainaman, mga kabutihan ng pagtuturo ng Quran. Pero bago yan, mga kapatid sa pananampalataya, bago tayo magturo sa ating kapatid na Muslim, sa ating kakilala, especially sa ating pamilya, unahin muna natin ang ating sarili. Paano tayo tuturo kung tayo ay kailangan pang turuan? Kung ang pinaka-importante, ang pinaka-main ay ang ating sarili. Turuan muna natin ang ating sarili bago tayo tumuro sa iba, bago natin sila bigyan ng kaalaman patungkol sa Quran. Bago natin pag-usapan ang mga kainaman ng pagtuturo ng Quran, alamin natin na ang Quran, siya ang pinaka-perpektong salita ni Allah. Wala kang makikitang kamalian sa banal na Quran dahil ito ay perpektong salita ni Allah na ibinigay niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran, siya ang pinakamataas na antas ng pag-aalala kay Allah.
Dahil ang Quran, diyan mo malalaman ang lahat-lahat ng dahil ang Quran, nahahati siya sa tatlo. Ang una, diyan mo malalaman ang katangian at kagandahan ng pangalan ni Allah. Pangalawa, diyan mo malalaman ang mga history ng mga propeta, history na bago ang Islam, history ng paraiso at ang impyerno, lahat-lahat diyan mo malalaman. At ang rulings, mga ahkam, diyan natin malalaman sa Quran. Kaya ito ang pinakamataas na antas na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong libro na ito, itong Quran na ito, banal, sagrado, at malinis. Kaya tayo bilang Muslim, bago tayo humawak ng Quran, siguraduhin natin na tayo ay malinis. Hindi tayo pwede humawak ng Quran. Tingnan nyo ang kasagrado. Tingnan nyo ang kasecret, kalinis ng Quran. Before natin siya hawakan, kailangan malinis tayo. Una, malinis ang ating puso. Pangalawa, tayo ay Islam. Kasi hindi pwedeng humawak ang Kristiyano nito. Ang mga non-Muslim nito, hindi pwedeng humawak. Maliban na lamang kung siya ay Muslim. Mga kapatid, sa pananampalataya, mashallah, itong libro na ito, napakaganda. Dahil ito ang nagsisilbing awa ni Allah. Ipinadala ni Allah sa kanyang mga alipin. Ipinadala ni Allah para sa atin. Bakit? Parating natin naririnig ang aya o ang bersikulo mula sa Quran na sa buwan na ito, ang buwan ng Ramadan, Shahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Dito inihayag ni Allah ang Quran sa mahal na propeta Muhammad sa buwan na mabiyaya, ang buwan na Ramadan. Bakit? Hudal linnas. Upang magbigay ng gabay sa sangkatauhan. Ito ang nagsisilbing awa ni Allah sa atin upang maging gabay natin sa pag-alam kung ano ang tama, ano ang mali, anong haram, anong halal. Diyan natin malalaman sa Quran. At ito din ang nagbibigay ng tamang gabay papunta sa tuwid na landas. Tamang gabay sa katotohanan at tamang gabay sa kadahilanan na tayo ay mapapasok sa paraiso ni Allah. Itong banal na Quran. At ito din ang nagbibigay kaligayahan sa ating puso. Ang Quran, siya ang nagbibigay kaligayahan sa ating puso. Kaya, bago natin ito ituro, alamin muna natin sa ating sarili. First, ang ating sarili. Basahin natin ng maayos, intindihin natin, isa puso natin. Kahit aya by aya, verse by verse lang. Huwag natin biglayin, especially sa mga bagong yakap sa Islam. Hindi tayo mag-worry. Huwag tayo mag-aalala. Dahil ang pag-memorize ng Quran, aya by aya. Kahit isang aya lang muna. Example, Qul huwallahu ahad. Yan lang muna. Intindihin mo. Ang mga sahaba noon, bago sila nag-proceed sa next chapter, sunod na kabanata, iniisa-isa nila ang aya. Iniintindi muna nila bago nila memorizein ang ibang aya. Ganon ang mga sahaba. Ganon i-practice natin sa ating mga sarili. Intindihin natin at bago natin ito ituro. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang napakalaking gantimpala, ang pagtuturo ng tinatawag na Quran. After natin ito malaman, kahit hindi natin alam ang ibig sabihin, basta't i-practice natin sa ating sarili ang pagbabasa ng Quran, especially sa bagong yakap na Muslim. Isang kwento na kung saan may mag-apo, isang lolo at isang apo. Nakita ng kanyang apo ang kanyang lolo na nagbabasa ng Quran. So, nagustuhan ng kanyang apo ang ginagawa ng kanyang lolo. Pagkatapos niyon, mga kapatid, sa pananampalataya, before niya inutusan ng kanyang apo ng pagbabasa ng Quran, sabi niya, igiban mo muna ako ng tubig. Gamitin mo itong basket na may laman na uling. Alam niyo yung uling, di ba? So, tinanggal yung uling, ginamit niya yung basket na may mga butas. Nagtaka ang bata, bakit yun yung ipapagamit sa kanya? So, kumuha siya ng tubig at bumalik sa kanyang lolo.
Sabi niya sa kanyang lolo, "Lolo, imposible naman lalagyan ko ito ng tubig, mapupuno ito ng tubig, may mga butas." Sabi ng lolo, "Sikapin mo, gumawa ka ng paraan." So bumalik na naman siya, tumakbo siya bigla. Ganon din, nabuhos din ng mga tubig. Sabi niya, "Lolo, imposible talaga malagyan ang basket na ito." Hanggang sa napansin ng bata na yaong basket na dinadala niya, unti-unti itong nalilinisan. Kasi yung basket na yun, lalagyan ng uling. Siyempre, maitim. Maitim yung basket. Pagkatapos yun, ilang ulit siya paigib ng tubig. Hanggang pagbalik niya sa kanya, "Lolo," sabi ng lolo niya, "May napansin ka ba?" "Napansin ko na ang basket ay naging malinis at naging mabuti." Bumalik sa mabuting anyo ang basket. So ganon ang tao kahit hindi niya alam ang ibig sabihin ng Quran, kapag ito ay binabasa niya araw-araw, step by step, ito ang dahilan ng paglilinis ng kanyang puso. Hanggang doon itatawfik ni Allah ang ibig sabihin ng tinatawag na Quran. Ang pagsasaulo ng Quran hanggang sa malaman mo ano ang ibig sabihin ng binabasa natin, insyaAllah, especially sa mga bagong yakap na Muslim. Alhamdulillah. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang kainaman ng pagtuturo ng Quran, ang mga gantimpala, kabutihan ng pagtuturo ng Quran, sabi na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Sino man yaong taong gagawa ng kabutihan, gagabay ng kabutihan sa kanyang kapwa, ay gagantimpalaan siya ni Allah ng gantimpala katulad sa taong inutusan niya. For example, tinuruan niya ng pagbabasa ng Quran, kahit isang aya, at yaong tao na yaon, naging marunong sa isang aya, ang kanyang gantimpala ay kaparehas sa taong nagtuturo. At yun ang rason kung bakit mahuhulog siyang sadaka. Tingnan niyo mga kapatid, gaano kasarap, gaano kahalaga, gaano kabuti ang pagtuturo ng kabutihan, especially ang Quran. Example na lang, ginawa mong sadaka ang pagtuturo mo ng Quran. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amalahu." Kapag ang anak ni Adan, ibig sabihin tayo, ay mamamatay, lahat ng kanyang gawain ay mapuputol na. Siyempre, patay na tayo, wala nang trabaho. Putol na. Illa min thalat. Except, maliban na lamang sa tatlo. Na ang tatlo na yaon, magpapatuloy ang trabaho. Magpapatuloy ang gantimpala na kahit siya ay nasa libingan na. Ang gantimpala, direkta, pupunta sa kanyang libingan. Ano yun? Pinakauna, sadaqatun jariyah. Ang pagtuturo mo ng Quran, bibigay mo ng kaalaman, mahuhulog siyang sadaqatun jariyah. Mashallah, ilang tao ang tuturuan mo sa isang aya lang. Lahat ng gantimpala nyo babalik sa iyo, subhanallah. Pangalawa, al-ilm yuntafa'u bihi. Ang knowledge, ang ilm na ibinigay mo, ang kaalaman na ibinigay mo, kahit isang aya na nagamit niya, pupunta sa iyo ang gantimpala niya. Kahit patay ka na, ang gantimpala babalik sa iyo. At ang pangatlo, waladin salih yad'u lahu. Ang iyong anak na tinuruan mo ng Quran, na kung saan siya ay magdudua sa Allah, lahat ng dua ng anak mo, pinakamabuting anak, direkta sa iyo. Subhanallah. Yun ang mga kainaman. Package yun, mga kapatid. Especially sa buwan na ito, sadaqatun jariyah. Pagtuturo mo ng kaalaman mo kahit kunti, hindi ibig sabihin alim, kumbaga doon ka pa magtuturo yung maalam ka na, hindi. Kahit may aya, isang hadith lang ang matuturo mo, sapat na yun, subhanallah, na makakakuha ka ng malaking gantimpala. At anak na, mabuti na kung saan siya ay magdudua sa iyo. Isa sa pinaka-special na tao sa mundong ito, na kung saan, sabi na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ang pinakamainam sa inyo
pinakamabuting tao sa inyo, man ta'allama al-Quran. Yaong taong nag-aalam ng Quran, nag-aaral ng Quran, isinapuso niya, isinabuhay niya, pagkalipas yaon, wa'allam, at itinuro niya. After niyang pinag-aralan ng Quran, itinuro niya ito. Itinuro niya ito. Yun ang pinakamabuting tao sa mundo. Dahil ang tao nag-aaral ng Quran, saklaw niya na lahat. Kasi alam niya na ang Islam. Alam niya na ang Islam, alam niya na ang ahkam, alam niya na anong kailangan niyang gawin. Kaya ang Quran, gabay. Kaya kailangan natin pag-aralan ng Quran kahit aya by aya. Huwag natin bilisan. Kumbaga, kung ano yung makakaya natin, yun lang muna, step by step. At isa sa kainaman ng pagtuturo ng Quran bilang tayo ay Muslim. Una, kanina sinabi natin, pinakamabuting tao. Pangalawa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, katotohanan si Allah, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut layusalluna ala muallimin nasil khair. Subhanallah. Katotohanan si Allah wa malaikatahu, at ang kanyang mga anghel, wa ahlas samawati wal aradin, at ang lahat ng kanyang nilikha sa kalangitan at sa kalupaan, hatta namla, hanggang ang langgam. Tingnan niyo mga kapatid, hanggang ang langgam, maliit yan, na nasa bahay nila, nasa butas, wa hatta al-huta, at hanggang ang mga malalaking isda. Ano ba yan? Pating ba yan? Balyena ba yan sa dagat? Layasalluna ala muallimin nasil khair. Pinapanalangin nila yung taong nagtuturo ng kabutihan. Subhanallah. Si Allah, ang kanyang mga anghel, ang mga nilikha niya sa langit at lupa, hatta an-namla, hanggang ang langgam at mga isda sa dagat, layasalluna ala muallimin nasil khair. Pinapanalangin niya yung taong nagtuturo ng kabutihan. Subhanallah. Imagine mga kapatid, maliit na kabutihan, malaking kabutihan, malaking gantimpala ang ibibigay ni Allah sa atin. Subhanallah. Huwag natin sayangin, especially sa araw na ito, sa buwan na ito, ang buwan ng Ramadan, na kung saan hindi mapipigilan din ang pag-alis niya, nakakalungkot. Sana hindi natin sayangin ang oras. Sana hindi natin sayangin ang mga araw, gabi, na dumarating sa atin ng araw na mabiyaya. Paramihin natin ang pag-istighfar. Paramihin natin ang pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng Quran. Dahil yan ang gabay para sa atin. Imagine mga kapatid, ang pagbabasa mo ng Quran, bago ka tumuro, napakalaking gantimpala. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqul alif harf wa lam harf wa mim harf. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang magbabasa ng Quran, na ibig ang alif lam mim ay hindi to harf. Ngunit ang isa alif harf, lam harf at mim harf, katumbas nun ang isang harf ay 10. At ita-times yan ni Allah sa sobra pa dahil ang buwan ng Ramadan, ita-times yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mga kapatid, sa pananampalataya, naintindihan natin ang paksang tinalakay natin at idua natin sa Allah na tawfikan niya tayo sa lahat-lahat ng mga ating gawain, lalo na sa pagbabasa ng Quran. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.